application? Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sa pakasakali. But just the same, parang iintayin pa rin po ng DOJ na matapos? Basta yan, pwede naman file na extradition niya pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien yan, pwede nang kunin ng Interpol. Naku, pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news sa pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ditong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kung hindi denied na aking asylum. Noong una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, ba inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles, no, dahil daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa syudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng anong number yan? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayong meron na po akong WID card, yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos ko marehistro po yung aking residence dito, ay mapukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, siyempre, kahit papano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands, no? And I have good news naman po. Meron na akong working agreement na I will join a law firm here, practicing international law, particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko. But if they will ask me to help in their cases, I will also help. Vice versa. No? At bukod po dyan, I have been interviewing quietly with different universities for a teaching job. No? At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor sa UP, kundi sa National University of Singapore at saka sa American University rin. No? But of course, I'm hoping na yung campus na pagtuturuan ko will be close to The Hague, no? Dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katotohanan, yan ang reality, hindi ka naman po pwedeng mabuhay lang on savings and after surviving on savings for the past 9 months kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan at kinakailangan back to work. No? So actually, no isang araw po, I reported already to the office in Amsterdam. For the first time, I was in a suit. And this afternoon, I'm having my first legal meeting with a client that they want me to service as well, no, tonight. So I'm heading for Amsterdam tonight. No? So yun, ang problema ko, isang leather shoes lang ang daladala ko. At syempre, isang suit lang ang daladala ko. So kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pangdamit na opisina. No? Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum ko. Alam niyo po, itong asylum nito, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng resulta ng aking asylum. Ako po at saka ang Dutch government. No? Wala pong kahit sino na may access. No? Wala kayong database na pupuntahan. At kung tatawag kayo sa IND, yan yung nag-handle ng aking asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Ako po ay nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil nagkaroon po ako ng, kung hindi ako nagkakamali,
4 o 5 ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanilang mga bayan, kinancel ang mga passport at kinailangan silang humingi ng asylum sa Pilipinas para sila pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB. No? So alam ko po, worldwide, this asylum procedure is governed by treaty. Ito po yung Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Uniform po ang procedure. Now, gaya po ng Pilipinas, ang procedure po dito sa Netherlands, administrative lamang. Pero hindi gaya sa Pilipinas, ang nag-handle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nag-handle at syempre, hiwalay ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil ang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nag-handle ng aking immigration, lahat ng request for deportation, dadaan din sa kanila. At syempre, dahil isa lang naman ang pangalan ko, makikita nila na yung rini-request silang i-deport, hindi po pwedeng ma-deport habang nakabinbin po yung aking application for asylum dahil nga po, yan ang tawag. Ang tawag dyan is right to non-refoulement. Yung karapatan, una-una na hindi ka dapat i-prosecute kapag ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa at pangalawa, hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga ikaw ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. Now, tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga Dutch authorities na timbangin kung ako talaga ay merong hinaharap na panggigipit. Pero ano ba ang realidad sa akin? No? Ako po talaga ay nanilbihan, tagapagsalita ni Tatay Digong. Maski tapos na po ang termino ni Tatay Digong, parang de facto spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong. At syempre, nung naghiwalay po ang Marcos at ang Duterte, nung Enero, formal na naghiwalay nung Enero, nung linunsad ang hakbang ng maisog, alam naman po natin na talagang kasama na rin po ako ni Tatay Digong na iwagayway ang katotohanan na ang nais mangyari ng Marcos administration ay Marcos forever. At isa nga po kung aktibong humihingi na ang ating Marcos Jr. ay sumailalim sa isang hair follicle test dahil naniniwala po kami na yung pulveronic video, yung testimonya ni Agent Morales at yung testimonya ni Cathy Binag na nung minsan ay inalok siya ng shabu ni First Lady mismo at nakita niya sa kanilang dalawang mata na nagsasabu yung presidente at saka yung kanyang dating partner ay sapat-sapat na ebidensya para magkaroon ng conclusion na kung hindi hair follicle test ang presidente, dapat nga siguro paniwalaan na itong mga paratang na ito ay katotohanan. Pero siyempre, nandiyan pa rin ang pagkakataon ni Presidente Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para mapasinungalingan na itong lahat ng mga paratang na ito. Kasi kung babasahin niyo po yung libro ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, no? Para sagutin nga yung kumakalat na chismis na sabi na rin ay si Tatay Digong na may isang kandidato di umano na pag nasa Davao ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, para pasinungalingan yan, talagang pinakuha niya ng urinalysis test ang Marcos Jr. at di umano negative. Ang problema sa urinalysis talagang sandali lang po talaga yung trace ng droga kapag urinalysis ang gagamitin at saka napakabilis po ng resulta. Parang minuto pa lang ay meron ng resulta. Kaya nakapagtataka. Pero sabi nga ni Vic Rodriguez sa kanyang libro, at least nung ginawa nila yung urinalysis, parang natigil yung mga parata nga na gumagamit ng pinagbabawal na droga itong si Marcos Jr. Ngayon, hindi ko maintindihan bakit hindi pa mag-hair follicle test nang matapos na lahat yan. So anyway, gaya ng sinabi ko na dati, kaya po talaga ako pinupulbos dahil dyan sa pulveronic video. Nung nagsimula po ang Huwad Committee, ako naman po ay naging miyembro ng 17th Congress. Siyempre, marami pa akong kasama sa Kongreso. Yung panahon na nagsimula ang Huwad Committee, yung mga kasama ko po sa 17th Congress, sila na yung mga bida dahil sila yung mga third-termers. Sila na po nagsabi na pupulbusin talaga ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado at sila na po nagsabi sa akin na pupulbusin ako ni Speaker dahil akong sinisisi sa pulveronic video. Ang katotohanan po niyan, nandun ako nung si Maharlika ay isinapubliko yung pulveronic video na yan at tatapatin ko po kayo, meron akong partisipasyon pag-authenticate ng video. Pina-authenticate po yung video na yan isang beses sa Los Angeles at isang beses sa iba pang bansa. Doon po ang naging partisipasyon ko, doon sa isang bansa pa yan. Kaya lang, ayaw po nila isapubliko yung resulta bukod sa sinabi nila na authentic talaga yan. So, nung sinabi naman nila na authentic yan dahil sa mga iba't ibang mga test na ginawa, nagkaroon ng kumpiyansa. No? Na gumawa kami ng due diligence para masigurado na hindi naman kami magpapakita ng fake AI. Pero siyempre, nagkaroon talaga ng konfirmasyon yan, hindi lang sa pamamagitan ng isang computer program,
kundi sa pamamagitan ng isang expert witness. Na pangalawang expert witness na po yan nung pinadala ni Maharlikayan sa Los Angeles sa isang eksperto sa Hollywood, no? Para suriin at ang conclusion ay hindi nga siya fake AI. Pero malinaw po na itong mga talim kasong ito at saka yung pagigigil sa akin ng mag-asawang Marcos ay dahil dyan sa pulboronic video. Ang tanong, bakit sila gigil na gigil kung sinasabi nila fake AI naman yan? Diba? Human experience dictates na kaya sila gigil na gigil, mukhang naisa publiko yung ayaw nilang malaman ng publiko na sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero alam niyo,